Naging palaisipan sa ibang bansa, lalong-lalo na sa bansang China ang naging pakay noon sa pagkikita ni na Ukraine President Volodymyr Zelensky at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nito lamang nakaraang June 3 sa kanyang biglaang pagbisita dito sa Pilipinas. Maging ang China ay nabigla sa pangyayaring ito na bukod sa formal ng imbitahan ni Zelensky kay Pangulong Marcos na umatid sa kanyang inorganisang Ukraine Peace Summit 2024 sa bansang Switzerland sa darating na June 15 to 16 ng nasabing taon ay may pagdududa ang komunistang bansang China sa naging talakayan at napagkasunduan ng Pilipinas at Ukraine. Naging instant viral sa bansang China sa kanilang mga pangunahing state media ang pagtatagpo ng dalawang leader ng bansang Ukraine at ng Pilipinas, at karamihan sa mga naging reaksyon ng mga Chino ay dahil daw sa mga kahandaan ng mga Pilipino sa pakikiharap nito ng digmaan sa kanilang gobyerno. Inaasahan ng pinuno ng Ukraine na makatagpo ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. sa sideline ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, kung saan ang huli ay ang pangunahing tagapagsalita. Ngunit ang mga salungatan sa pag-schedule ay pumigil sa dalawang leader na magkita, kaya nagpasya si Zelensky na lumipad na lang sa Maynila. Sa kanyang pagbisita sa palasyo ng Malacanang, pinasalamatan ng pinuno ng Ukraine ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagpapadala ng napakalakas na sinyales ng pagkakaisa at suporta sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa dumalo sa High-Level Peace Summit na hindi kasama ang Russia na binoykot naman ng China at mga kapanaling nito. Pinasalamatan din ni Zelensky ang kanyang mga Pilipino host para sa kanilang malinaw na posisyon sa pagsakop ng Russia sa kanilang mga teritoryo na tumutukoy sa pari-parehong record ng Pilipinas sa pagsuporta sa Ukraine sa 5 magkakaibang resolusyon ng United Nations sa unang taon ng labanan. Tanging ang Japan at South Korea, marihong pangunahing demokrasya, ang may katulad ng mga talaan ng pagbuto sa rehiyon. Binibigyan diin ang kanyang pangako sa pangmatagalang strategic cooperation. Ang pinuno ng Ukraine ay nangakong magbukas ng bagong embahada sa Maynila habang humingi ng tulong sa Pilipinas sa pagharap sa trauma pagkatapos ng digmaan sa malaking bilang ng mga sundalong Ukrainian. Kilala sa world-class na mga profesional sa pangangalagang pagkalusugan, ang bansa sa Timog Silangang Asya ay nasa isang natatanging posisyon upang magbigay ng lubang makailangan na tulong medikal sa bansang sinalanta ng digmaan. Ang makasaysayang pagbisita ni Zelensky sa Maynila ay bahagi rin ng mas malawak na pagsisikap ng bumuo ng isang alyansa ng mga demokrasya sa mga kinubkob na bansa mula sa silangang Europa hanggang sa kanlurang Pasipiko na naharap sa mga banta mula sa mga autoritaryan na superpower. Para sa Pilipinas, ang pag-init na ugnayan sa Ukraine ay nagmamarka ng isang dramatikong pagbabago sa oryentasyon ng patakarang panlabas nito pagkatapos ng 6 na taon ng matibay na anti-American at maka-China ng Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ang mas malapit na ugnayang Ukraine-Philippines ay tugon sa lumalagong kooperasyon sa pagitan ng Russia at China na magkatuwang na nagtulak para sa isang bagong kaayusan sa mundo upang palitan ang liberal na kaayusan na nabuo pagkatapos ng ikalawang digmaang pagdaigdig at itinaguyod mula noon ng US at kanilang mga kaalyado. Hindi nagtagal, ang Pilipinas at Ukraine ang gumagalaw sa magkasalungat na isang direksyon. Bagamat sa nominal ay isang liberal na demokrasya at isang kalyado sa kasunduan ng US, ang Pilipinas ay nagsimulang pausayan ang relasyon nito sa mga autoritarya na kapangyarihan ng Russia at China. Sa kanyang termino sa panunungkulan, bumisita si Duterte sa Moscow sa 2 pagkakataon at paulit-ulit na binibigyang diin ang kanyang kagustuhan para sa mas mainit na relasyon sa kanyang paboritong bayani at idolo na si Vladimir Putin. Kasabay nito, sinimulan na rin ni Duterte na magalit sa China dahil sa lumalalang alitan sa karagatan sa South China Sea, gayon din ang hindi natupad ng mga pangako ng malaking pamumuhunan sa mga infrastruktura. Samantala, ang diplomatikong elite ng Pilipinas ay higit na nanindigan sa pamamagitan ng mga kanluraning kaalyado at Ukraine sa iba't ibang internasyonal na forum. Sa katunayan, ang Pilipinas ang naging tanging miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na patuloy na nagsuporta sa Ukraine at kinundina ang pagsalakay ng Russia. Kaya't nang maupo si Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, ilang oras na lamang bago tuluyang na-recalibrate
ng Pilipinas ang paunang kooperasyon nito sa Russia. Ilang buwan lamang sa panungkulan, nilinaw ng Administrasyong Marcos Jr. na binabasura nito ang isang $215 million na deal para sa mga Russian Mi-17 helicopter pabor sa mga katapat na Amerikano. Ang convergence sa pagitan ng Manila at Kiev, gayunpaman ay ipinapakita ng buo sa Shangri-La Dialogue Talk ngayong taon, kung saan parehong tumayo sina Marcos Jr. at Zelensky bilang mga tagapagtanggol ng isang nakabatay sa mga patakaran na internasyonal na kautusan laban sa pagbagong buhay ng Russia at China. Sa kanyang bahagi, pinuna ni Marcos Jr. ang illegal, mapilit, agresibo at mapaninang na aksyon ng China sa South China Sea at nagbabala sa permanenteng katotohanan ng layunin ng China na makamit ang pagtukoy ng impluensya sa sitwasyong pangseguridad at ang ebolusyon ng ekonomiya nito sa reliyon. Samantala, si Zelensky na dumanoy naharap sa maraming plano ng pagpatay ng mga ahente ng Russia ay gumagawa ng isang sorpresang pagbisita sa pangunahing summit ng depensa, kung saan siya ay nakatuon sa lumalagong pagkakahanay ng Sino-Russian sa kapinsalaan ng kasalukuyang internasyonal na kaayusan. Direktang kinwestiyon ni Zelensky ang pag-angkin ng China sa neutrality sa pamamagitan ng pag-akusa sa superpower ng Asia na tumutulong sa mga pagsisikap ng diplomatiko at militar ng Russia sa kapinsalaan ng kapayapaan sa Ukraine. Sa pag-angkin sa Ukraine, ang pinuno ng China na si Xi Jinping ay naunang nangako na umilawalay sa digmaang ito at hindi susuportahan ng Russia gamit ang mga armas. Ang pinuno ng Ukrainian na nagpayag ng mga ahensya ng paniniktik sa kanluran sa pamamagitan ng pangangakwiran na mayroong mga elemento ng Chinese na bahagi ng sandata sa Russia. Nakakalungkot ng isang malaki, independyente, makapangyarihang bansa gaya ng China ay isang instrumento sa mga kamay ni Putin, sabi ng pinuno ng Ukraine na tumutukoy sa Pangulo ng Russia. Bilang tugon, nilinaw ng Foreign Ministry ng China na ang nalalapit na Peace Summit ay dapat magkaroon ng pagkilala sa Russia at Ukraine bilang iisang bansa. Kung hindi, mahirap para sa kumperensya na gumanap ng isang malagang papel sa pagpapanumbalik ng kapayapaan. Nauna rito, pinandigan ni Chinese Defense Minister Dong Jun na ang Beijing ay nagpapatupad ng mahigpit na kontrol sa pag-export ng dual-use na teknolohiya sa Russia upang mapanatili ang neutralidad ng China sa salungat sa Ukraine. Hindi malinaw kung paano ang Ukraine at Pilipinas, dalawang kalyado ng Amerika na lubos na umaasa sa suportang militar ng kanluran, ay maaaring tumulong sa isa't isa sa mga konkretong termino. Pero ayon sa ilang source ng mga malalaking Chinese-owned media, nagbigay ng paunang tulong militar ang bansang Ukraine sa Pilipinas na ipinangako ng kanilang presidente na si Zelensky at duda nga ng bansang China. Dito ay ang kabuang 500 units ng excess production ng Vibra-made drones ng Ukraine simula pa noong February 2024, kung saan ginagawad naman ito para sa mga bansang kaanib nila kontra Russia, kung saan isa ang Pilipinas sa mga maswerteng bansa na maambunan ng mga kinatatakutang killer drones ng Ukraine. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng kanilang opisyal na payag ang Malacanang tungkol sa granta ito ng Ukraine sa tulong militar para mapalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ito'y sa kabila na naging paunang payag ng mga ito ng ilang mga Chinese-run public media. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.